Umalma naman ang Malacanang sa babala ni VP Sara kay dating Pangulong Duterte na baka matulad siya sa sinapit ni Ninoy Aquino kung uuwi siya ng Pilipinas. May pahayag din ang palasyo tungkol sa mga panawagang magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Marcos resign! Marcos resign! Sinong makikinabang? Yan ang tanong ng Malacanang sa mga panawagan ng ilang Duterte supporters na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Banat pa ni Castro, mahirap maging leader ang maraming tinatago lalo na pagdating sa pondo. Habang nagtatalumpati sa harap ng mga nagpoprotestang Pinoy na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinuwento ni VP Sara ang babala niya sa kanyang ama. Mahirap daw bumalik sa Pilipinas dahil baka matulad lang siya sa sinapit ni dating Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa bansa mula sa Amerika. Pero tugon dito ng Malacanang. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Malayo raw si Duterte kay Ninoy. Mismong ang dating Pangulo pa nga raw ang nagkumpara noon sa sarili kay Hitler. Matatanda ang sinabi yan ni Duterte noong taong 2016. Aniya, kung may Hitler ang Germany, ang Pilipinas naman may Duterte. At tulad daw ng pagpatay ni Hitler sa milyon-milyong Hudyo noon, papatayin naman daw ni Duterte ang milyong-milyong lulong sa droga sa Pilipinas. Kalaunan ay personal na humingi ng tawad si Duterte sa Jewish community dahil sa pahayag na ito. Sabi naman ng pamilya Aquino, kung pag-aaralan ang kasaysayan, makikita na iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaanan ngayon ni Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.